Sige po, isipin niyo po, bawat gabi habang mahimbing kayong natutulog, may mga bagay kaya sa inyong silid na tahimik na naglalabas ng kung anong hindi natin nakikita na maaring nakakaapekto pala sa inyong kalusugan? Nakakapanindig balahibo, hindi po ba? Marami sa atin ang nag-iisip na ligtas tayo sa loob ng ating sariling kwarto, na doon tayo nakakapahinga at nakakapag-renew ng ating lakas. Pero paano kung sabihin kong sa mismong lugar na iyon, kung saan tayo nagpapahinga, ay may mga tahimik na bagay na maaring unti-unting humahadlang sa ating pagtulog, nagiging sanhi ng pagod at nagpapahina ng ating katawan habang tayo ay tumatanda, lalo na po sa atin na nasa edad 60 pataas. Ang totoo po, may mga karaniwan tayong gamit sa silid tulugan na maaring naglalabas ng electromagnetic fields o EMFs na sa paglipas ng panahon ay maaaring makaapekto sa ating mga selula, sa ating pagtulog at sa pangkalahatang pakiramdam. Hindi ito pananakot kundi isang pagmulat sa atin. Marami po ang nakakaranas ng hirap sa pagtulog, bigla ang pagkapagod kahit nakapahinga na, o di kaya'y nalilito ang isip na hindi maintindihan ang dahilan. Kung minsan, iniisip natin na bahagi lang ito ng pagtanda, pero paano kung merong maliit na adjustments na pwede tayong gawin para maprotektahan ang ating sarili? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang gamit sa loob ng inyong silid na maaaring tahimik na naglalabas ng radiation at kung paano ito maaaring makasama sa ating kalusugan, lalo na po sa atin na nasa ginintuang edad. At ang mas mahalaga, bibigyan ko kayo ng mga simpleng paraan para makaiwas dito. Siguraduhin niyo pong panuurin hanggang sa huli dahil mayroon akong isang bagay na ibabahagi na maaaring makagulat sa inyo at makatulong ng malaki. Kaya tara na po, simulan natin sa unang gamit na marahil ay napakalapit sa atin. Halos hindi na natin kayang ihiwalay sa ating sarili ang ating mga mobile phone o tablet. Alam kong marami sa atin ang nagagamit ang mga ito hindi lang sa pakikipag-usap sa ating mga anak at apo, kundi pati na rin sa panunood ng mga paborito nating palabas, pagbabasa ng balita o pakikinig ng musika bago matulog. Ang problema po, marami sa atin ang iniiwan ang ating mga cellphone sa gilid ng ating unan, sa nightstand na malapit sa ulo natin o kaya naman ay nakapatong pa sa kama habang nagcha-charge. Ito po ang isang napakakaraniwang ugali na maaring may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na po sa ating mga senior. Ang mga mobile phone at tablet po ay naglalabas ng radio frequency, RF electromagnetic fields. Ito po isang uri ng radiation na kahit hindi natin nakikita ay naroroon sa ating kapaligiran. Habang tayo ay bata pa, marahil mas malakas ang ating katawan na harapin ang mga ganitong klaseng exposure. Ngunit habang tayo nakakaedad, unti-unting humihina ang ating resistensya at kakayahan ng ating katawan na makabawi. Naging mas sensitibo tayo sa mga impluensya mula sa labas. Kaya naman, ang patuloy na exposure sa RF EMFs, lalo na kapag malapit sa ating katawan sa mahabang oras tulad na habang tayo natutulog, ay maaaring magdulot ng iba't ibang issue sa kalusugan. Isipin niyo po, bawat tawag, bawat text, o bawat minuto na ginagamit ninyo ang inyong cellphone, naglalabas ito ng radiation kapag ito ay nasa tabi natin sa gabi, lalo na kung nakakonekta sa internet o nagcha-charge, patuloy itong nagtatrabaho. Ang ating utak na siyang sentro ng ating katawan at responsable sa ating pag-iisip, memorya at emosyon ay malapit sa pinanggagalingan ng radiation na ito. May mga pag-aaral po na nagsasabi na ang matagalang exposure sa mga ganitong uri ng radiation ay maaaring makapekto sa ating neurological function. Hindi po ito nangangahulugang magkakasakit, agad tayo ng malubha. Pero ang cumulative effect nito sa paglipas ng panahon ay maaring maging sanhi ng paghina ng ating memorya, hirap sa pagtuon ng pansin o di kaya ay pagkabalisa na hindi natin maintindihan ang pinagmulan. Bukod pa po diyan, isa sa pinakamalaking epekto ng pagtulog na may cellphone sa tabi ay ang pagkaputol ng kalidad ng ating pagtulog. Alam naman po natin na napakahalaga ng malalim at mahimbing na pagtulog para sa ating mga senior. Dito nagaganap ang pagre-repair ng ating katawan, paglilinis ng ating utak,
at pagre-recharge ng ating enerhiya. Ngunit ang blue light na nagmumula sa screen ng cellphone o tablet, kahit nakapatay ng screen pero naka-on pa rin ang device, ay maaring makaabala sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin upang makatulog. Kapag mababa ang melatonin, mahihirapan tayong makatulog ng mabilis. O kung makatulog man tayo, hindi ito malalim at madalas tayong madigising. Kaya naman, digising tayo sa umaga na pakiramdam ay hindi pa rin tayo nakapahinga, pagod pa rin at walang sigla para harapin ang araw. Hindi po ba't masarap kumising na ang pakiramdam ay presko at handang-handa para sa bagong umaga? Kaya ano po ang mga simpleng paraan upang makaiwas dito? Una po, bago matulog, ugaliing ilayo ang inyong cellphone o tablet mula sa inyong kama. Ang ideal po ay ilagay ito sa ibang silid. Pero kung hindi naman po posible, ilagay ito ng hindi bababa sa 1 metro o 3 talampakan ang layo mula sa inyong ulo. Halimbawa, pwede nyo itong ilagay sa isang mesa sa sulok ng kwarto, malayo sa inyong inihigaan. Pangalawa, kung gagamitin nyo ang inyong cellphone bilang alarm clock, mas mabuting bumili na lang po kayo ng tradisyonal na alarm clock na di-baterya. Mas makakatulong po ito para maiwasan ang tukso na tignan ng cellphone bago matulog at masisiguro nyo pa na walang radiation na nagbumula malapit sa inyong ulo habang kayo ay natutulog. Pangatlo, at ito po ay napakahalaga, huwag ninyong hayaang naka-charge ang inyong cellphone o tablet sa tabi ng inyong kama habang kayo ay natutulog. Ang proseso ng pagcha-charge ay naglalabas din ng mas mataas na level ng EMFs. Kung kailangan ninyong i-charge, ilagay ito sa ibang lugar na malayo sa inyong bedroom o di kaya i-charge ito sa umaga o sa hapon kapag hindi kayo matutulog. At kung maaari po, ugaling i-off ang inyong Wi-Fi at mobile data connection sa cellphone bago matulog. Mas maganda pa kung iset nyo ang inyong phone sa airplane mode kung kailangan pa ninyo itong gamitin bilang alarm. Sa ganitong paraan, mapuputol ang communication ng inyong device sa cellular towers at Wi-Fi router na makakabawas sa exposure ng radiation. Naalala ko po ang kwento ng isang ginang na si Aling Nena, 68 taong gulang. Dati, nahihirapan siyang matulog at palagi siyang nakakaramdam ng pagod. Lagi niyang sinisisi ang kanyang edad at ang pagiging lola. Ang cellphone niya ay lagi nasa ilalim lang ng kanyang unan. Sinubukan niyang ilipat ang cellphone niya sa sala tuwing gabi at bumili ng simpleng alarm clock. Sa loob lang ng ilang linggo, laking gulat niya sa pagbabago. Mas nakakatulog na siya ng mahimbing at mas presko ang kanyang pakiramdam pagkagising. Mas alerto na rin siya sa mga kwentuhan at mas masaya kasama ang kanyang mga apo. Isang maliit na pagbabago pero napakalaking epekto sa kanyang kalidad ng buhay. Ngayon na naintindihan na natin ang tungkol sa mga mobile phone at tablet at kung paano natin mapaprotektahan ang ating sarili mula sa kanilang tahimik na radiation. Dumako naman tayo sa susunod na gamit na madalas nating makikita sa loob ng silid tulugan na maaring naglalabas din ng radiation na dapat nating pagtuunan ng pansin. Pag-usapan naman po natin ngayon ang pangalawang item na madalas nating nakakalimutan pero napakalaki ng ginagampanan sa ating modernong buhay, ang ating Wi-Fi router. Marami po sa atin na naglalagay ng Wi-Fi router sa kung saan sa tingin nila ay makakakuha sila ng pinakamalakas na signal. At kung minsan, ito ay sa loob mismo ng bedroom o di kaya ay sa katabing dingding lang ng inyong silid tulugan. Pero alam niyo po ba na ang router na ito, kahit mukhang inosente at maliit lang, ay isa rin sa mga tahimik na naglalabas ng radiation, particular na ang radio frequency, RF EMFs, 24 oras sa isang araw. 7 araw sa isang linggo, malang. Isipin niyo po, ang inyong Wi-Fi router ay para isang maliit na radio station sa inyong bahay. Patuloy ito nagpapadala ng signals upang makakonekta ang lahat ng inyong device sa internet. Mga cellphone, tablet, smart TV, at kung ano-ano pa. Ang problemang po hindi ito tumitigil kahit natulog tayo. Kaya habang tayo ay nakahiga at nagpapahinga, ang ating katawan, lalo na ang ating utak, ay patuloy na nalalantad sa mga signals na ito.
Katulad ng sinabi ko kanina, ang ating mga katawan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay mas nagiging sensitibo. Ang patuloy na pagkalantad sa mga RF EMFs mula sa Wi-Fi router ay maaaring maging sani na iba't ibang discomfort na minsan ay hindi natin iniuugnay dito. Ang maharyas ay itong magdulot ng pagising na mas madalas sa gabi, pagdudulot ng restless sleep, o pakiramdam na hindi tayo nakakuha ng sapat na pahinga. Kahit na marami ng oras ang ating iginugol sa pagtulog, mayroon din pong mga kaso na nagsasaad ng pagkahilo, pananakit ng ulo, o di kaya'y pakiramdam na pagod kahit hindi naman gumagawa ng mabibigat na gawain. Narinig ko na po ang mga kwento ng ating mga kababayan na sa tuwing nasa bahay sila, lalo na sa gabi, ay nakakaramdam sila ng unexplained fatigue o brain fog. At nang inilayo nila ang kanilang router mula sa bedroom, laking gulat nila sa pagbuti ng kanilang pakiramdam at pagtulog. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Napakasimple lang po. Ang pinakamabisang paraan ay ilayo ang inyong Wi-Fi router mula sa inyong bedroom. Ilagay ito sa sala, sa kusina, o sa isang lugar na sentro ng bahay pero malayo sa inyong hinihigaan. Kung talagang wala kayong mapaglagyan kundi sa malapit sa kwarto, subukang ilagay ito sa pinakamalayo at pinakamababang posisyon na posible at siguraduhin na hindi ito nakatutok ng direkta sa inyong higaan. At ang mas mahalaga pa, kung hindi nyo naman po ginagamit ang internet sa gabi, ugaliin ninyong i-off ang inyong Wi-Fi router bago matulog. Maaring kailangan nyo lang itong i-unplug o hanapin ang power button nito. Sa ganitong paraan, siguradong wala kayong exposure sa RF EMFs habang kayo ay mahimbing na natutulog. Hindi lang ito makakatulong sa inyong kalusugan, kundi makakatipid din kayo sa kuryente. Isipin nyo, 2 ibon sa isang bato, sabi nga. Napakasarap sa pakiramdam na alam mong tahimik at ligtas ang iyong tulugan. Ngayon naman po dumako tayo sa pangatlong item na nagiging bahagi na rin ng ating mga tahanan, ang mga smart devices. Ito po ay kinabibilangan ng mga smart TV, smart speakers tulad ng Alexa o Google Home o kaya naman ay mga smart lamps at iba pang gadgets na konektado sa internet at maaring kontrolin gamit ang inyong boses o cellphone. Kung minsan, masarap lang mag-binge watch ng paborito nating Korean drama o lumang pelikula sa ating smart TV bago matulog o di kaya'y mapatugtog na nakaka-relax na musika gamit ang smart speaker. Pero katulad ng mga naunang item, ang mga smart device na ito ay naglalabas din ng wireless signals na maaaring magdulot ng EMF exposure. Nang kita ang mga smart device po ay patuloy na nagko-communicate sa inyong Wi-Fi network at sa cloud servers kahit pa hindi nyo ito aktibong ginagamit. Kung minsan, nagsisync sila ng updates o nakikinig para sa voice commands. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng wireless communication na nangangahulugang patuloy silang naglalabas ng RF EMFs. Kapag ang mga device na ito ay nasa loob mismo ng inyong bedroom, lalo na kung malapit sa inyong hinihigaan, nagkakaroon ng patuloy na exposure ang inyong katawan. Maaari ito makaapekto sa inyong nervous system, magdulot ng puyat, pagkapagod at pakiramdam ng uneasiness na mahirap ipaliwanag. Hindi ito tulad ng isang ordinaryong TV na hindi naglalabas ng signal kapag naka-off o naka-standby. Ang mga smart device sa kanilang likas na pagiging smart ay patuloy na aktibo sa background. May mga kwento po akong narinig mula sa mga kaibigan at kasamahan na dati ay nahihirapan silang makatulog at palagi silang nakakaramdam ng buzz sa kanilang ulo, lalo na kapag malapit sa kanilang smart TV na may nakakonect na smart speaker. Nang subukan nilang i-unplug ang lahat ng smart device sa kanilang bedroom bago matulog at ibalik lamang sa paggising nila, laking ginhawa ng kanilang naramdaman, naging mas mahimbing ang kanilang tulog at mas naging kalmado ang kanilang isip. Hindi ba't nakakatuwa na ang isang maliit na aksyon ay may malaking benepisyo? Ang pinakamainam na paraan po para maiwasan ng exposure mula sa mga smart device ay kung hindi naman po kailangan, ilayo ang mga ito sa inyong bedroom. Kung mayroon kayong smart TV sa kwarto,
Mas mabuting i-unplug ito bago matulog. Hindi lang pagpatay sa remote control, kundi talagang i-unplug sa saksakan. Para sa mga smart speaker, i-unplug din po ang mga ito. Kung hindi naman kayo sigurado kung paano i-off ang wireless functions ng inyong smart device, ang pag-unplug ay ang pinakasimpleng solusyon. Maaari rin po kayong gumamit ng manual switch para sa mga saksakan upang mas madaling i-off ang power sa mga device na ito nang hindi na kailangan pang bunutin ng plug. Tandaan po, ang layunin natin dito ay bawasan ang ating exposure hanggat maaari, lalo na sa mga oras na tayo ay vulnerable. Tulad ng kapag tayo ay natutulog, hindi ito nangangahulugang itapon na natin ang lahat ng ating modernong gamit. Sa halip, maging mas matalino tayo sa paggamit at paglalagay ng mga ito sa ating tahanan. Ngayon na naiintindihan na natin ang tungkol sa Wi-Fi router at smart devices, dumako naman tayo sa ika-4 na item na maaaring tahimik na nakakasama sa ating kalusugan. At narito na po tayo sa ika-4 na item na marahil ay napakakaraniwan sa ating mga bedroom. Pero hindi natin iniisip na maaaring mayroon ding epekto sa ating kalusugan. Ang mga digital alarm clock at ang mga electric lamp na nakasaksak at nasa tabi ng ating kama. Marami po sa atin ang gumagamit ng mga digital alarm clock dahil sa madali nitong basahin ang oras sa dilim o kaya naman ay mayroon tayong bedside lamp para sa ating pagbabasa bago matulog. Sa unang tingin, mukha itong napaka-inosente at practical na gamit. Pero katulad ng ibang electronic device, ang mga ito, lalo na kung lumana o may sira, ay naglalabas din ng low-level electromagnetic fields o EMFs. Isipin niyo po, ang mga device na ito ay nakasaksak sa kuryente 24 oras sa isang araw. Ang power cord mismo at ang mekanismo sa loob ng alarm clock o lamp ay naglalabas ng EMFs, lalo na kung ang mga ito ay nasa malapit sa inyong ulo. Ang pagkalantad sa mga low-frequency EMFs, kahit sa mababang antas sa loob ng mahabang panahon, ay maaaring makaapekto sa ating mga cell at tissue. Maaari ito maging sanhi ng pagkaputol ng ating natural sleep cycle na humahantong sa restless sleep, paggising ng madalas at pangkalahatang pakiramdam ng pagod sa umaga. Sa ating mga senior, ang mahimbing na tulog ay napakahalaga para sa pag-repair ng katawan, pagpapahinga ng isip at pagpapanatili ng malakas na immune system. Kapag ang ating tulog ay patuloy na naiistorbo, humihina ang kakayahan ng ating katawan na makabawi, na nagpapataas sa panganib ng pagkakasakit at paghina ng ating mental sharpness. Meron po akong narinig na karanasan ng isang lolo na si Mang Tonyo, 72. Dati, palagi siya nagrereklamo ng palanakit ng ulo at hirap sa pagtulog. Meron siyang lumang digital alarm clock na lagi nakalagay sa bedside table, halos sa tabi ng kanyang unan. Sinubukan niyang palitan ito ng isang simpleng di-bateryang alarm clock at inilayo ang kanyang electric lamp sa kabilang bahagi ng kwarto. Sa loob lamang ng 2 linggo, napansin niya na mas magaan ang kanyang ulo at mas mahimbing na ang kanyang tulog. Hindi niya inakala na mga maliliit na gamit na yon ay maaaring may kinalaman sa kanyang paggising na masakit ang ulo. Kaya ano po ang mga simpleng hakbang na maaari nating gawin? Kung gumagamit kayo ng digital alarm clock, palitan ito ng isang de-bateryang alarm clock. Mas ligtas ito at hindi naglalabas ng EMFs. Kung gagamitin nyo ang inyong electric lamp, ugaliing i-unplug ito kapag hindi ginagamit, lalo na bago matulog. Maaari rin po kayong gumamit ng mga lamp na mayroong switch na dipaa o may timer para mas madaling patayin ang power nito. Ang layunin po ay bawasan ang oras na ang mga device na ito ay nakasaksak at naglalabas ng radiation malapit sa inyong ulo. Kung hindi naman po kailangan sa gabi, mas mainam na tanggalin sa saksakan ang lahat ng device na nakalagay malapit sa inyong kama. Isipin nyo, parang naglilinis lang tayo ng ating paligid, pero ngayon kasama ang hindi nakikitang dumi. At sa huli, ang ika-5 item na madalas nating makikita sa ilalim ng kama o sa tabi ng nightstand na maaaring nagiging sanhi ng hindi natin inaasahang exposure. Ang mga power strip at ang dami ng nakasaksak na charger. Alam ko po
na napaka-comfortable na isang saksakan lang ang gagamitin tapos doon na lahat ikakabit ang charger ng cellphone, tablet, laptop, powerbank at kung ano-ano pa. Ang isang power strip na may maraming nakasaksak na device, lalo na kung ang mga ito ay aktibo o nagcha-charge, ay naglalabas din ng electromagnetic fields. Ito po ay lumalabas mula sa mga wire at sa mismong power strip. Kapag ang power strip na ito ay nasa ilalim ng inyong kama o malapit sa inyong nightstand, nagiging malapit ang inyong katawan sa pinanggagalingan ng EMFs na ito sa loob ng mahabang oras habang kayo ay natutulog. Ang patuloy na exposure sa mga ito ay maaaring makaapekto sa ating sistema, magdulot ng pagkapagod, iritasyon o di kaya'y hirap sa pagtulog dahil sa patuloy na interference sa electrical signals ng ating katawan. Hindi lang po ito usapin ng radiation, kundi pati na rin ng panganib sa sunog. Ang sobrang saksak sa isang power strip, lalo na kung luma na at hindi standard, ay maaaring maging sanhi ng overheating. Kaya mahalaga po na bigyan natin ito ng pansin. Ano po ang maaari nating gawin? Una, bawasan ang dami ng device na nakasaksak sa isang power strip sa inyong bedroom. Kung hindi naman po kailangan sa gabi, tanggalin sa saksakan ang mga charger at ang power strip mismo. Mas mainam kung i-charge nyo ang inyong mga device sa labas ng inyong bedroom, halimbawa sa sala o sa kusina, at gawin ito sa umaga o hapon. Pangalawa, siguraduhin na ang inyong power strip ay mayroong surge protector at na ito ay may sapat na capacity para sa mga device na inyong isasaksak. Kung lumana ang inyong power strip, mas mabuting palitan na ito. At pangatlo, ilayo ang power strip at ang mga nagcha-charge na device mula sa inyong kama at sa inyong ulo. Kung kailangan talagang i-charge sa loob ng kwarto, ilagay ito sa isang sulok na malayo sa inyo. Hindi po ba at nakakagulat na ang mga simpleng gamit na ito na bahagi na ng ating araw-araw na buhay ay maaaring may hindi nakikitang epekto sa ating kalusugan? Ang mga mobile phone, Wi-Fi router, smart devices, digital alarm clocks, at power strip na may maraming nakasaksak na charger, lahat sila ay may kakayahang maglabas ng radiation na maaaring makaapekto sa ating pagtulog, memorya, at pangkalahatang sigla, lalo na po sa ating mga senior. Pero wag po kayo mag-alala. Ang kaalaman po ang pinakamaalagang palaban natin dito. Ngayong alam na ninyo kung ano ang mga ito, napakadali na pong gumawa ng maliliit na pagbabago na may malaking epekto sa inyong kalusugan. Tandaan po, ang maliliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaaring magdulot ng napakalaking pagpapabuti sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi po kailangan na biglaan ng lahat. Simulan nyo sa isa o dalawang bagay na madali ninyo kayang gawin at unti-unti nyo itong gawing bahagi ng inyong nakasanayan. Alam kong mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan at ang kapayapaan ng inyong pagtulog. Naway nakatulong ang video na ito sa inyong pag-unawa at paggawa ng mga tamang desisyon para sa inyong sarili. Kung meron po kayong mga tanong o gusto ninyong ibahagi ang inyong karanasan tungkol sa mga pagbabagong ginawa ninyo at kung paano ito nakatulong sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto po namin marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito, pakiusap po, mag-iwan ng isang like sa video at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta po ay napakahalaga at nakakatulong sa kami upang makagawa pa na mas maraming kapakipakinabang na video para sa inyo at sa iba pa nating mga kababayan. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, masisiguro ninyong updated kayo sa mga bagong kaalaman at tips na aming ibabahagi para sa inyong kalusugan at kapakanan. Mopol, tandaan po hindi hadla ang edad para maging malusog at masigla. Nararapat lang po na mas pahalagaan natin ang ating sarili at ang ating kalusugan habang tayo ay tumatanda. Patuloy po tayong matuto, maging mapagmatyag at gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa atin. Mabuhay po kayo ng may sigla at kaligayahan sa bawat yugto ng inyong buhay. Kayo po ang inspirasyon. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.